Alright guys, nandito na naman tayo sa pinakabagong episode, a very special one to be honest with you, dito sa Kuku TV Podcast, at kasama ko ang nag-iisang player, pro player ng Reject and pro player din dito sa PMCL ngayon. We have here Lufa. Lufa, i-introduce mo naman yung sarili mo sa mga viewers natin. Hi guys, ako pala si Lufa and 20 years old. Wow. Fresh pa. Anong role mo sa team? Sa ngayon, role ko po ay fragger lang po. Fragger. Sa mga former ko, pwede rin ako mag-IGL, support, or kahit ano. Yeah. Pero ngayon, fragger ng XQS. Yun. And taga saan ka ba talaga? Kasi syempre, you played for PMJL, yung Japan League. Tapos ngayon, nasa PMCL ka ngayon. Tapos PMGCL. Actually, nasa EMEA ka rin noong nakaraan. So, taga saan ka ba talaga, men? Basically, taga talaga ako. Yung dugo ko pa talaga ay Pilipino. And nasa Mindanao ako ngayon, sa Davao. Kasi dito na ako pinanganak. Pero may bahay din po kami sa Japan, sa Tokyo. Nung time na nagpe-player ako sa Japan, kailangan ko talagang maglaro sa bansang yun. Kasi sa server, mahihirapan ka talaga pag dito ka sa Pilipinas lalaro, tapos sa Japan server ka lalaro. Mm-hmm. Pero may dalawa kami bahay. May difference sa MS Ben, kaya ganun. Oo, difference sa MS. Tsaka bootcamp kasi kami doon sa Japan. Kaya okay. Nasa Tokyo. Pag-usapan natin yung bootcamp na yan sa Japan, no? Okay. Pero first, simulan muna natin sa pinakasimula. So, 'di ba, na-release yung PUBG M 2018. Apo. Asan ka nun? Nasa Japan ka ba nun or nasa Pinas? Nung time na yon, nasa Japan ako kasi student ako nung time na yun. Okay. Then, ang ginagawa ko lang ay i-hobby lang yung paglalaro ng game. Kasi dati, di nasa isip ko na maging player, kaya iPad player ako nun. Gusto ko lang malakas ako tingnan. Nakaka-ano siya sa hobby. Pero yung pangalan mo na Lufa, where did it came from? Dahil yun sa player na sa Team Reject ngayon na si Sarah. Siya yung gumawa ng pangalan na yun. Kasi nung unang pangalan ko kasi, ang dami kong pangalan na ginagamit. Yung alam mo yung kinokopya mo yung mga idol mong pangalan. Like Shroud, ganyan. Ganyan. Ang gusto kasi ni Sarah nun na gumawa ako ng pangalan na hindi masyado nakokopya ng mga tao. Mm-hmm. Yung unique siya tignan. Sabi ko, di ko naman alam ano yung pangalan. Ang dami kong inisip ko yung una, no skills. No skills na pangalan. Tapos may Woka pa, Cypher, ganun. Sabi nila, pangit yan. Ito na lang, Lufa. Tapos, since na-known na ako, yun na yun. Until the end, Lufa na yung ginagamit ko. Wow, okay. So yun pala yung pinanggalingan nun. Pero walang meaning yung Lufa na yan? Oo, wala siyang meaning pero na-unique ako kasi 4 lang yung letters niya. Hindi masyado mahaba. Okay. So, hindi siya kagaya nung kay Blanks na Kasi sabi ni Blanks kasi meron siyang pinaggagayahan na anime. So, sa'yo, parang wala lang pala. May time din ko na yung pangalan ko, nung iPad days kami. Kasi teammate kami ni Blanks nun. Blanks tsaka Blinks kami nung time na yun eh. Ay, parang nakita kita nun. Blanks tsaka Blinks kami nung time na yun. Ikaw pala yung Blinks dati. Okay. Okay. Kasi nakikita ko yung dati sa mga OpenCG yata sumasali. Tapos parang iba pa yung team nyo nun yata eh. Anong team nyo nun? Exodia. Exodia o Sedna? Exodia. Hindi, Exodia ako. Sedna si Blanks kasi 16 pa ako nun eh. Bawal ako sa mga pro scene nung time na yun. Okay. Pero nasa Japan ka nun? Oo, nasa Japan lang naglalaro. So basically, sa Japan ka nagsimula talaga or saan ka pinanganak? Sa Pilipinas? Pinanganak ako sa Pilipinas. Grade 4 ako ng elementary. Doon ako nag-transfer sa Japan. And for how many years ka na nasa Japan? Until na kakauwi ko lang ng 3 years ago, doon na ako nag-umuwi ng Pilipinas. Kaya bago lang talaga ako. Ilan taon yan? Feel ko basta hanggang 20 years old ako, nasa Japan talaga ako from 8 years old. So, sabihin na natin more than 10 years kang nag-Japan. Oo, more than 10. I see. Kaya ang fluent ko mag-Japanese tsaka sa
Nice. Sa bahay din namin doon sa Japan, Bisaya din yung nanay ko. Kaya nagbibisaya kami. Bisaya. Uy, shoutout sa mga Bisaya natin. Mga Bisdax. Mga pro players din sila. Pew, sila Range, and mga idol. Mga idol. Sila Emas. Actually, sila sila Kree yata yun. Sila Kree. Si Macbeth. Ayan. Ay, kay kay Sir Mox. Sir Mox. Din yan, na Bisaya. Pero yun nga, so, more than 10 years ka sa Japan. So, doon ka nag-aral from grade 5? Grade 4. Grade 4. Hanggang college or high school? Hanggang high school lang siya kasi nung time na na-offer ako ng di ba dati Bluebees ako? Bluebees. After ng Bluebees kasi wala kaming sweldo. Nung nagka-offer ako sa reject, doon ako simula na nag-stop mag-school kasi ang stable na lang kasi ng sweldo ko noong time. Well, pag-uusapan natin yung sweldo mo dyan mamaya-maya. So, sa Japan, ano yun? Di ba, kung di ako nagkakamali, kasi may friend ako na may halong Japanese din. Sabi nila, sa Japan, yung pag-aaral is libre. Or, hindi. Sa lang ko, hanggang junior high school ka lang. Pagtapos mo elementary, junior high school, libre sila. Okay. Pero pagdating mo kasi ng high school tsaka college kasi, starting from high school, may course na yan sila kung anong gusto mong salihin sa future mo. Kaya may bayad. I see, okay. Ganun pala yun. So, depende pala kung ano yung papasukan mo rin. Okay. Well, anyways, so tapos na tayo sa Japan. Ay, actually, let me ask you, kasi mahilig kasi ako sa Japanese food. Anong paborito mong Japanese food? Tempura dong. Yan yung paborito. Tempura siya, tapos sa baba niya may soy sauce with rice. Yun. Diba? Nakakatakam. Sarap yun. Kung may marirecommend ka sa mga viewers ngayon na restaurant or somewhere na kinakainan mo in Japan, anong restaurant siya? Sa akin, hindi siya restaurant. Kung gusto niyo kumain ng mga sasarap sa Japan, pumunta kayo sa Osaka, hindi sa Tokyo. Osaka. Kasi sa Osaka kasi seafoods, mga Japanese culture na food nandun. Doon yung pinakamasarap. Pero yung sa Tokyo kasi, more on generation na kasi yung foods nila doon, yung mga foreign foods. Okay. Nahaluan na. Okay. So, Osaka guys, kung gusto nyo kumain or food trip sa Japan if you have the chance to go there. So, tapos na tayo doon, no? Saan ka nagsimula? Well, naglaro ka nga sa Japan, pero every now and then, naglalaro ka rin sa PH. So, bago tayo pumunta sa mga teams mo, let's actually differentiate, no? Yung meta ng Japan and PH. Kasi, syempre, magkaiba yan. And, as an analyst before, nung nag-blacklist ako, nakikita ko yung difference talaga nung meta ng Japanese. And nung nakita ko yung reject, actually wala ka nun, sayang eh. Nung dun yung reject nung nakaraan, I'm not sure kung reject yung pangalan nila nung time na yun, sa PMWI. Pero nakikita ko kasi yung laruan nila, parang lagi kayo magkakahiwalay sa mapa. Can you explain why na ganun yung meta ng Japanese? First of all kasi, wala kasi sa kanila yung pagiging IGL na solo. Bali, nasa decision mo na kasi ang lahat. So, ang gagawin nila po ay ayaw kasi nila magka-hard shift na wala silang info kung saan magka-hard shift. Diba yung hard shift diba hindi masyado predicted? Kaya ginagawa nila, mag-i-spread yan sila sa kung mag-i-spread sila, halimbawa mag-hard shift sa left, kung sino yung malapit sa left side, siya yung mauuna mag-i-scout. So, hindi bale yung IGL lang mag-i-scout. So, bali lahat. So, basically, parang flexi role lahat ng players. Okay. So, kumbaga, pwedeng maging IGL, pwedeng maging fragger, pwedeng maging support, midman, ganyan. Okay. So, kaya pala ganun yung... Nung inaral ko kasi siya, sabi ko, ba't ganito yung mga taga-Japan? Laging, magkakaiwalay sa mapa. Though, nasa loob sila ng circle. Pero ang hirap din kasi nun, kapag napuntahan sila ng isang team, ng isang buong team, ang hirap mag-backup, di ba? Pero sa meta ngayon kasi, like nakita mo ngayon sa reject ngayon, ganun sila. Pero more on na sila ngayon, confidence na kaya nilang tumbayin yung mga kalaban.
Kaya, feel ko, more on ano kasi siya, more on similar sa PEL sa China. Sa China, oo. Kasi yung mga coach kasi namin, galing din doon yung kinukuha. I see. Well, now, since nasabi mo na yung meta sa Japan, what else did I miss? Kasi syempre, ina-analyze ko siya, yun yung napansin ko. Ano pa ba yung unique sa Japanese meta? Sa Japanese meta, feel ko wala sa rotation ko sa communication talaga siya. Kasi, kung ma-compare ko siya sa mga global teams ko na nalaro, ano talaga sila, sa pag-Japanese siguro nila yon, more on specific sila, like, kung saan kayo magpupush or ganun, di ba? Madali nilang maisabi yung mga specific way na kung saan magpupush or saan mag-hold. Yan yung kakaiba din sa ano. Tsaka yung mga mapa kasi, di ba, may mga walang pangalan na compound. Lahat yun, i-study nila yan, tapos lalagyan nila ng mga pangalan. Kaya parang dali lang sa kanila sabihin na kung saan yung kalaban. Okay. Tapos ma-memorize mo na lang din. Oo nga, no? Actually, pwede ko siyang i-connecta sa ibang laro. Kasi kung sa ibang bang-bang, yung mga bush, alam mo naman yung tinutukoy ko, ayoko munang banggitin yung pangalan kasi focus tayo sa PUBG. So, may mga pangalan niya, may left side bush, may right side bush, may blacklist bush, mga ganun. So, dapat pala, sa mga aspiring coach or aspiring analyst dyan, pangalanan nyo yung bawat compound na. Ang minsan ginagawa nga namin sa isang compound, lalo na pag na-clutch kami 1v4, papangalanin namin na yung team na kunyari, blacklist na 1v4 kami. Gagawin na yung blacklist compound yun, yung compound na yun, kung saan kami na 1v4. Kaya ang dali lang sa amin ma-memorize din kasi yung pangalan ng mga ginagawa namin, may pagka, alam mo yung madali mo lang ma-memorize, yung ma-realize kagad kung saan. Angas And kung kunyari may isang player na nandun, tapos napatay nyo, kunyari sabihin natin si Carillo. Magiging Carillo compound siya. Ang cute. Anyways, yun yung isa pa guys, na di natin alam about Japanese meta or how they play. Pero now, let's go back to PH. What's the main difference between PH and Japanese? Like, ano yung pinakabukod tangi sa PH na wala sa Japan? Feel ko discipline siguro po. Discipline. Kasi nasa culture kasi ng Japan din na yung discipline culture kasi na ano talaga sila, may 8 oras talaga silang kailangan nilang mag-practice. Kahit schedule talaga, like, hindi ka dapat mag-skip. Dito sa Pilipinas, di ba, may oras na hindi kayo makakalaro or magiging busy kayo, hindi talaga lalaro. Sa kanila kasi kahit busy sila, gagawa sila ng paraan na makapag-practice na. So sa tingin mo, if makuha natin yung pagiging disiplinado dito sa Pinas, do you think na mas mahihigitan pa natin yung reject or other regions? To be honest, nafe-feel ko ang Pilipinas ay magka-level na talaga siya sa global. Okay. Ang wala sa atin, yung mga sponsored na laro like PMSL or kasi sa atin kasi para magka-PMGC tayo, 'di ba? Dadaan tayo ng PMCL pero isang slot lang. Compared mo sa ibang region na PMSL na 6 slots or mga 5 slots. Kung ang PMSL maisali ang Pilipinas, mas lalo tayo magle-level up tsaka kasi yung meta kasi nakakamit na kasi ng Pilipinas ngayon. Kaya hindi mo mai-compare sa mga global teams kasi di sila nakakalaro eh. Okay. Yung marami lang, di ba, ano lang. Sa yung marami, di ba, first time lang nila ng PMWI. Yung mga kalaban nila, pabalik-balik na dun. Right. Yeah. So, kulang tayo sa training na kung saan ay kalaban natin yung mga PMGC teams. I see. I get that kasi, point. Kasi ngayon sa PMCL, nakita mo naman yung mga bagong player. Nakakaano sila sa mga, nakakasabay sila sa mga team na like Osja or mga
Myanmar teams Cambodia, mga GE, ganun. GE, let's go back na dun sa nabanggit mo nga nung simula. So, nung simula, casual ka, and then nakateam mo sila Blanks. Sino ba talaga ang pinakauna mong team sa PUBG-M? Pinakauna kong team ay Pilipinas siya sa Modus. Modus, okay. Sila, ano ba to? Sila Pojax? Sila Pojax, sila Pojax. Noong time na yun, iPhone 8 ako nun. iPhone 8, okay. Tapos, nung naglaro, before kasi ako sa Modus, clan lang yung sinali ko. Tapos, sa FPP, sinabihan kasi akong cheater daw, ganun. Kaya, nakick ako kahit wala naman silang ebidensya. So, yun. Sino pas bukod kay Pojax ang nakateam mo nun? Si Pojax, hindi ko na maintindihan. Si Sinsu. Si Sinsu, okay. Nag-stream yun minsan lang. Di ko na kasi nakikita sa Facebook eh. Sa TikTok na lang ba siya naglalaro? Na yan Bebe Times na yan Bebe Okay. So si Sinsu, si Pojax, ikaw, sino yung fourth guy nyo? Nakalimutan ko na kasi ang tagal na nun. Magpa 5 years na rin yun I-comment nyo na lang to down below, no? Kasi ang dami ring nagko-comment sa mga content na ganito. Yung mga interview ko with the pro player. Na, uy, si ganto, si Blanks, naalala ko pa nung DXM siya, ganyan. Diba? So, yun yung mga So, i-comment nyo na lang kung sino ka mang fourth guy nila Lufa. Magpakilala ka sa comment section. Pero, after nung Modus, anong nangyari? After nung Modus, umalis ako kasi naplanuhan ko mag-iPad. Okay. Di ba sa competitive daw, bawal daw iPad. Pero nag-iPad ako noon, nagpa-plano ako mag-content lang, gagawa highlights. Tapos, napadpad ako sa Exodia. Ito na yung time with Blanks. Ito na yung time. Hindi, na-idol ko talaga si Blanks nung time na yan. Kasi nung FPP days, ang lakas talaga niya. Alam mo yung pag nasasabayan mo sa FPP Asia, napapasagot ng mag-aim tong gagong to. Tapos, so nung nakilala mo na dun si Blanks, nang idol mo na siya, naging ka-team mo na siya, ano nangyari after nun? Since na yun, ang dami ko rin natutunan kay Blanks, lalo na sa communication. Kasi, nung time na yun, alam mo yung ego pride ka masyado. Alam mo yung, di ka, tahimik ka lang. Di ka kung sa kasama mo, bahala na sila dyan. Basta ako, papatay lang ako, ganun. Ganun yung ego ko nung time na yun. Pero anong natutunan ko nung sinasabi ni Blanks, dapat, ganun ka, dapat mag-usap ka kasi, lalo na pag nasa high level ka na, mga kalaban mo high level, tapos ikaw hindi ka nagsasalita, di ba? So, nasabi ko, idol ko talaga si Blanks. Doon na nag-change ako ng pangalan na Blinks. Blinks, okay. Ikaw pala yun. Akala ko sino yun nung una. Sabi ko, Blanks and Blinks. Ayos to. Parang magkapatid yata to. Or, kasi parang parang Laxi and Zaxi, di ba? Tapos nung time na yun, nag-said na siya kasi parang papunta na siya yata ng magiging pro player niya. Kasi yun lang yung sponsored na team kasi dati. Pero base siya ng Exodia. So, after nun, since naiwan ka na ni Blanks, ano na nangyari kay Blinks? Napag-isipan ko na rin na maging pro player din. Kasi kahit iPad si Blanks, naglalaro din siya nun. So, na-feel ko na, baka kaya ko din to. Pero Blinks pa rin yung IGN mo nun? So, pero na-feel ko na wala yata to sa Pilipinas napasabi akong ganun. Tapos nung nakita ko may tour na dito sa Japan, doon ako sumali. Tapos yung team name mo nun is yun na yung Bluebees. Oo, yun na yung Bluebees. Okay. And this is, by the way guys, Bluebees, yun yung original team nila Reggie. Oo, Reggie, Divine. Which is PMGO champion sila noong nakaraan. May din yan parang sinadya ko talagang umalis doon kasi para maging stable din kasi yung pump ko kasi dito. Nice. Doon, nagka-dual kasi. I understand. Wala namang problema. Basta sa family, I mean, you have to always choose your family always. Yeah. Basta magiging stable lang yung man. Yeah. So, now, since nabanggit na natin si Bluebees, di ba, nagano pa kayo nung dati, nung kapanahonan ng Gameling, di ba?
Oo, top 2 kami nun. nagta-top Kalaban 2 namin kayo. pace, di ba? Ito seryoso to, Lufa. Akala ko nung una, akala ko hapon ka talaga. Kasi, Nampaprank ako nun eh. kasi putik, ini-English kita. Alam mo yun, parang sabi ko, akala ko, tas nung nagtagalog ka na, sabi ko sa sarili, ay putang ina, Pinoy pala to. Hindi kasi Gugu, nung time na yun kasi Gugu, Ano yan? Ang introvert ko kasi noon, parang nahihiya ako na, paano kaya kung magtagalog ako? Ano kaya maiisip nito ni Gugu? Ganun. Di ba ikaw yung caster nung time na yun? Ikaw yung caster nung time. Hindi, sa akin niya, akala nila, Malaysian ako eh. Kasi nag-i-English ako eh. So parang same lang din. Hindi, alam ko na talaga na ano ka noon, Tagalog ganun kasi may nabanggit ako noong time. Pero nahihiya ako na magtagalog kasi nung time na kasi na yun kasi nagja-Japanese ako. Hindi ako masyado fluent sa magtagalog nung time na yun. Baka interviewan ako ng magtagalog, di ba? Doon ako na ini-English kasi ko nung time na yun. Nice. Pero tas yun nga, nag-top 2 kayo dun sa tournament namin na yun. Tas every single time na nagpapa-tournament kami, lagi kayo sumasali nun, no? Oo. Tapos, kasi gusto kasi namin maglaro sa mga Southeast Asia kasi. Sa Japan kasi, isa lang yung nilalaro namin. Yung sa aming local. Sa liga lang nyo lang. Pero yung liga ng Japan, ano yun? Since what year yun? Yung Japan League? Oo, yung Japan League. Nag-start siya nung 18 na ako. So, after 2 years nun. Nung so time na nag-lubis like ako. 2020? Oo. Or 2019? Hindi, 2020. Oo. 2020. Yun pala. Hindi pala siya yung kagaya ng yung sa PMCO kasi 'di ba may Southeast Asia. So hindi siya kagaya ng ganun. So yung PMCO ng Japan, para lang din siya nung Pinas nung nakaraan na kung saan ay nasa in-game lang siya. Oo. Okay. Tapos ilang lang magko-qualify, isa lang. Isa lang. Ang hirap din pala, no? Nung una. Pero nung ngayon, since may Japanese League na, marami ng chance. Minsan dalawa, diba? Dalawa ang pinakamadami namin. Oo. Kasi if I remember correctly, dalawa nga yung PMGC nung nakaraan. Okay. Ganun pala yun, no? Akala ko yung kagaya siya ng mga ibang region na parang madali lang. Oo, mahirap din siya kasi kailangan mag-champion o top 2. Oo. Pero kumusta naman yung ibang mga teams sa Japan? Like, sobrang competitive ba doon to the point na sobrang hirap makapasok or smooth lang or easy? Masyadong competitive sila ngayon kasi lahat kasi ng team doon mga partnered na pro teams kaya may mga bootcamp din sila, nagkaka-chemistry din sila kasi masyadong batak sila kasi may PMPS din kasi kami, yung lalaro kami Japan versus Korea. Ay, oo, PMPS. Alam mo naman yung mga Korean players din na masyadong batak sa close fight. Kailangan talaga namin nagbabatak ng time. And by the way, this is PMPS, PUBG Mobile Pro Series. Ayan. So, ayan. Kung di nyo alam guys, i-search nyo na lang yan sa Google. Libre naman yan. Nandun yung mga idol nyo. Pero diba, Blue Bees. Mga ilang taon ka din nag-Blue Bees? Mga 2 years din yata yun ko kasi before ako nag-reject kasi bawal talaga ako maglaro sa PMJL ng time na yun. Kasi pag kasi sa Japan, yung legal sa law kasi nila, pag kailangan mo 18 years old ka, lalaro doon. 17 ako nung time na yun. So underage ka pa? Pinasok ako sa reject pero doon ako sa reject academy. So, ano ba yung proseso ng pagpili? From Reject Academy to the main team ng Reject? Sa amin kasi, isa lang yung kukunin talaga sa apat namin. Okay. Bale, ang gagawin doon, titignan yung mga performance mo. Every 1 month, mag-change yung coach. Yung coach ng main team, magko-coach sa academy, titignan yung player, yung mga stats nila. So, kung sino yung makukuha, kukunin. Pero yung iba, ibebenta siya sa mga kalaban ng Reject din sa main league ng PMJL. Diba? So, noong time na yun, ako yung kinuha, yung iba napunta sa ibang team. Yung mga teammate, former teammates. May tanong ako, di ba nag-Reject Academy ka na? Is that the time na sinasahuran ka na rin nila or wala pang sahod pagka-academy? Yan na yung time na sinasahuran na rin ako. Okay. Eto, matanong kita. Very
controversial siguro to para sa'yo. Magkano yung una mong salary sa academy? Or just as a whole sa reject? If you don't mind, kung okay lang sa'yong i-reveal. Yung una, 5 digits siya. Ano to? Philippine peso or... Philippine peso siya. 5 digits agad, guys. Grabe, no? Tataas ba to sa 20 or hindi? Tataas siya. Kasi parang kailangan mo din kasi mag-rent ng bahay kasi doon. Kasi doon ka dapat titira malapit sa facility ng reject. Wala ba silang like sleeping area doon sa facility? Bali ang ginawa kasi nila, office siya. Pero yung tuluganan lang yung need. So, mag-apartment ka malapit doon. Para kang nagtatrabaho din. Pagising mo ng umaga, pupunta ka sa office. Tapos pagtapos mo, uuwi ka ng bahay. Galing pala dyan, no? Sana dito sa Pinas may ganyan, guys. Kasi esports is an industry na rin eh. And athletes. And we are called athletes na rin. Kasi sali tayo sa SEA Games. Diba, meron pa nga Olympics na darating. So, sana, no? Sa mga dyan, pwede mag-sponsor, 'di ba? Baka naman. Pero yun nga. So, nasabi mo na yung sahod mo nung una. Nakapasok ka na sa reject. Nung nakapasok ka sa reject, nung main team, what was the feeling? You're a Pinoy playing for a Japanese team. Para sa akin, hindi ko naisip na dahil first Filipino ako na maglaro sa reject. Ang sa akin kasi, nasa pressure din sa akin na what if na mag-fail ako dito, baka tanggalin ako kagad. Kasi 18 pa ako noon po, na-feel ko na may yung pagkapasok ko kasi doon, may sensitive na baka ganito yung mangyari, ganun. Ma-overpressured ka kasi mga kasama mo nung time na yun, mga idol mo, mga ng malalaking tao na sa feelings mo. So, what was the secret? Bakit or paano mo na maintain yung pagiging reject mo? Na-maintain ko siya dahil sa pagsasama namin. Kasi kami, pagpunta namin ng office, kahit kumain kami, sabay kami sa table. Kaya yun yung mga gusto ko magbo-bootcamp sa mga player din kasi doon din nagagawa mo yung chemistry mo out of the game. Sa pagsasama mo sa kasama mo. So parang you're saying na parang pamilya pa rin. I see. Kaya di kami pinapa-gaming house sa Kuku kasi ganyan yung mangyayari. Kaya ang ginagawa namin sa office, dapat 9 a.m. nandun ka na sa office. Paano pag na-late ka? Ayan, paano pag na-late ka sa office? Sa amin, may rule kami. Pag na-late ka, kakagtasin yung sweldo mo. Okay. Para rin siyang regular na trabaho talaga. Okay. Wala siyang time card, pero nasa rule na namin, mga pinag-usapan na namin sa aming CEO pag malilate kami. Si Reggie yung gumawa ng rule na yun. Kahit isang minuto to Kahit isang minuto. Okay. Kasi si Reggie gumawa ng rule na to kasi sobrang strict siya sa pagpa-practice. Okay. Sabi niya na pag malate ka, 10,000 yen tatanggalin sa'yo. Magkano ang 10,000 yen sa Pinas? Nasa 4K or 3K. Laki. No. Kaya 'di ba pag inisip mo isang lang. Hindi talaga mapapalit kung ganyan yung bawas sa akin. 4,000, 'di ba? Kaya kami 7 AM, gising na kami, maliligo na kami. Okay. Tapos before 9, 8:30 nandun na talaga ako sa office. Naging mahirap ba siya? Or hindi? Nung una sa akin as a gamer, kasi 18 ka pa lang nun, 'di ba? Tapos medyo bata madaling araw ka talaga natutulog, 'di ba, dati? Pero yun parang nagka-disiplina ako matulog ng maaga nang dahil doon. Kasi pag uwi mo ng bahay, diligo ka lang tapos tutulog ka na kagad kasi pagkabukas baka malate ka. Makakagasun ka ng pera. So, di ba may tournament kayo? Kunyari, tournament. Di ba usually tournament natatapos ng mga gabi na 11, ganyan, or 12? Hindi, pag tournament, naman po, wala kaming time na pwede kami magpuyat. Kasi pagkabukas kasi pag wala na kaming laro, pagkabukas, day off kami. Para ma-reset yung mentality na. Nice. Inside Reject ba, let me ask you this question. Inside Reject, yes, may coach, yes, may analyst,
Pero do you have other coaches like yung sa mga ano yun, ang tawag din, psychiatrist or something like that? Meron ka. Kasi that was the thing na hinahanap ko nung time na nasa pro team ako, pero wala. Kasi sige. Nung naglaro ako sa reject, doon ko na-feel na ang athletics talaga nila. Kasi every 2 months, may naghihilot sa'yo. Tatawagin ka. Ipapahilot ka dun sa office. Tapos, may din kami pag pangit yung laro namin. Before kami lalaro ng tournament, before 1 week nun, may kami ng mentality coach. Mentality coach, ayan. So, meron kayong physical therapist, tapos meron din kayong mentality coach. Para maayos yung mindset. Ma-relax. Ma-relax ba? That is the thing na siguro in PH sa ating mga pro players na wala. No? And that was the thing that I was looking for nung nasa blacklist ako. Kasi nung pagpunta ko pa lang doon, share ko lang nung pagpunta ko pa lang doon sa bootcamp, first day ko, ang pinaka napapansin ko, or not first day, first week, ang pinaka napapansin ko is, they don't need me. They need a psychiatrist. They need a mentality coach. They need a physical therapist para maging ready sila. Kasi, siguro kailangan nila ako just for the sake na hindi mapagod si Alas. Kasi si Alas lahat gumagawa nung time na yun. Kumbaga ako yung magiging utak or like guide for the pro players. Pero it's nice to know, Lufa, na meron kayong ganun. Na talagang sobrang invested, no, yung reject. Sobrang athletics nila dun sa side na yun. So, syempre, diba, papasok ka 9. Is there like ending? Diba, may start of shift, may end of shift. Ano yung end shift nyo nun? Pagtapos, end shift namin nasa 2 a.m. 2 a.m. Okay. Grabe, tagal Pero, the moment na pagpasok nyo dun, what's the first thing that you do in the office? May rule kami, start 9. Pag 10 a.m. na, solo practice kami, classic lang, until lunchtime, 12. Tapos pag 12... You have scheduling din. Pag 12 na, kakain kami, di ba? Then 1:30, magji-gym kami. Okay. For like 1 hour, 1 hour, 2 hours. Tapos pag, 2:30, pag 3 na, may kami lunch stream, afternoon stream pala. Wait. Speaking of gym, kasi di ba, PUBG Mobile, kamay-kamay lang naman yun, daliri lang. Anong wino-workout mo? Sa amin, lang, cardio. Nagka-cardio lang. Para yung, yung utak mo, di masyado sleepy pagdating sa, Kasi mostly yung tournament kasi namin sa Japan, mostly afternoon. Kaya sinasanay namin yung utak namin na gising. Okay. Kasi busog ganyan, tapos bigla ka lalaro. Nakakantok talaga siya. Actually, kahit saan naman kahit kunyari sa opisina, magtrabaho. Pero, depende sa tao yun. Kung si Sarah nag-gym, yung physical gym talaga. Like, palaki na katawan talaga. Sila ni Reggie. Pero kami ni Duelo nung time na cardio lang talaga. Ayun, si Duelo pala yung isa. Okay. Yung pala yung sikreto, guys, mag-cardio kayo. Cardio dalisay, guys. Mag-cardio dalisay kayo para... Tapos pagtapos nun, doon na kami mag-scream. Tapos night scream naman. Tapos midnight. Pagtapos nun, uwi na. So ngayon, since wala ka na sa reject, let me ask you, is there times na do you still go to gym? Kunyari ngayon, PMCL. Kunyari, bukas na yung laban natin. Anong ginagawa mong gym or any exercise? Sa ngayon, wala talaga akong disiplina ngayon napipil. Okay. Kasi masyadong busy din kami sa business namin. Parang nagiging dual na kasi yung paglalaro ko tsaka sa business ko. Nakakamiss siya. Kumbaga 50-50 na yung focus mo. Oo, nakakamiss siya yung 100% focus ako sa paglalaro. I see. So kaya pala medyo nakikitaan ko ng struggle, nagsa-struggle yung Exquisite, no? Or to be more specific, ikaw. Kasi parang sabi ko sa sarili ko, parang hindi to yung Lufa na napapanood ko sa TMGC. Hindi to yung Lufa na napanood ko sa Blue Beast dati. Ayun, so yun pala. And if you don't mind me asking, kung pwede ba itong i-share, what's the business na meron ka ngayon? Business ko ngayon ay nagsisell, buy and sell kami ng yate.
and Whoa. mga supply from Japan. Yate, no? So, magkano ang bigay? I mean, magkano yung bentahan or rent ng isang yate? Pag rent, nasa 8,000 siya per hour. Per hour. Wow. I mean, saan location to? Sa Davao pa rin? Davao. Davao. Around Davao talaga siya. Pwede siya sa Cebu, hanggang Cebu. Nice. Pero sa ngayon yung business ko kasi hanggang doon lang talaga. So, Nice. hindi siya nakakabot. Ayun, no? So, guys, kung gusto nyo magyate, 8K lang kay Lufa. Or baka bagyan nyo yung discount, di ba? Promo code KukuTV. Promo code Joke lang yun, guys. Pero yun nga. You can go to Davao. You can ask Lufa. Mm. Nakalagay dyan sa ilalim niya yung ano niya, yung handle niya. You can PM him if you wanna go yate with your family and friends. No? Mm-hmm. Pero yun na, going back dun sa Japan. So, nag-out na kayo and everything. Let's actually skip towards yung mga big tournaments. As a reject player ba, what was the biggest tournament na napaglaruan mo? Sa akin ay yung PMWI, World Invitational. Hindi siya PMGC? Sa Riyadh. Sa PMGC kasi, iba kasi yung partnership. Mas mababa siya kung i-compare mo sa mga Saudi na tournaments. I see. Kung sa price pool yung usapan, PMWI. Pero kung matigasan yung usapan, yung mga malalakas na team, sa akin, PMGC. PMGC talaga. Pero nung PMWI, this was when? Anong year to? Last 2 years yata. So 2022? I see. So pandemic era pa rin to, no? Online pa rin, right? Online. Hindi. Last year din, last year yata. Last year. Kasi kung last year, ano siya, offline, so may Riyadh. Last year, sa Riyadh. Ano pa yung buhok ko nun? Goku pa yung buhok ko nun. Gold there. So, di ko kasi maalala, no, kung anong placement nyo nun. Do you remember anong placement nyo nung PMW? Ano kami nun? Top 14 kami nun. Top 14, I see. What was the biggest challenge during that time para sa'yo? Sa akin, na-feel naming apat niya pressure nung big stage talaga. Yung masyadong away ka. Yung mga tao na sa harap mo, iba yung binubuing ka, yung nakaka-apekto talaga sa inyo yan? Oo, nakaka-apekto talaga siya. I see. Pero, hindi naman sa apekto talaga masyado. Hindi mo naririnig yung gunshots na yung kailangan mong marinig. Sa kalakas ng mga Saka diba, if I'm not support. mistaken, you're using one specific cellphone or device? Sony yung time na yun. Sony. And actually, maraming tanong lagi dito sa sa mga live stream natin sa tournaments. Yung device. Nakaka-apekto ba talaga yung paggamit ng ibang device sa usual na device na ginagamit mo? Sobra. Kung sobra yan, ano ba yung usual na device na gamit mo dati sa Japan? Sa Japan, siya, Sony Xperia 1 Mark V siya. So, kung nung time na yun, hindi siya masyado apektado sa amin kasi nilalaro na namin siya sa Japan League. Pero pag mga player na, halimbawa ngayon, like mga PMCL player, iOS sila, tapos biglang mag-Android, di ba? Mas mahirapan ka dun sa size ng phone, sa kung gaano ka slim yung phone mo. Tapos minsan sa Android kasi, yung dito mo, di ba, nakaganon ka, yung dito mo na natatouch sa screen. Kaya, na-feel mo na parang nag-ghost touch siya. Okay. Pero ngayon, ano bang gamit mo? iOS ako ngayon. iOS ka ngayon. Kaya, doon na nakikita ko nag-i-struggle yung mga player na 5 fingers, yung di masyado simple yung control nila. Ilang fingers ba ang gamit mo? 5 fingers ako ngayon. 5. Pero dati di ba 6? 6 ako nung iPad daw. Nung iPad ka, Ayan. So yun, sa mga nagtatanong, marami nagtatanong yan sa mga comment section. Ilang fingers ba ang gamit ni ganito? Pag mag-offline event kayo, magdala kayo ng tape, tapos i-tape nyo yung edge ng phone para di mag-ghost touch. Is it for Android phones or for both? Depende kung gaano kalaki yung daliri mo talaga sa lalaroin mong phone talaga. Ayun. Kasi pag hindi ka talaga sanay, matatouch kasi siya. Ayun. So, kaya kami mga reject, nagdadala kami ng tape ko. Ayan, pro tip, no? Para kay, or from
Lufa, nagdala kayo ng tape sa offline. So, speaking of offline, ang offline lang natin kung di ako nagkakamali is yung PMNC talaga. Since nung nagkita tayo nun, no, sa may MOA. Sana magkaroon talaga ng offline sa PMCL at least, no. Kahit Grand Finals, mapa Cambodia, Myanmar, Singapore, or kahit Pilipinas, no. Sana talaga, yun lang talaga yung wish ko. Kasi medyo parang no, napag-iwanan tayo ng mga PMSL regions, no. Do you think the same, Lufa? Oo, nag-feel ko same when it comes sa offline talaga. Iba talaga yung kaba ng offline tsaka online. Iba. Iba yung iba yung iba rin yung thrill. Iba yung thrill, iba rin gameplay. Iba yung ibang malalakas sa online biglang humihina ng offline, 'di ba? Doon mo ma-feel yung gaano confidence yung player pag when it comes to offline talaga. Right. So now, natapos na tayo sa PMWI, nag-PMGC ka rin. During PMGC, sabi mo mabibigat yung players. Sino sa tingin mo yung pinakamabigat na player na nakabangga mo na? Para sa akin, sa grupo namin ay Falcons. Ngayon, STE, former yung stalwarts dati. Okay. Pero, kung di namin kagrupo, yung nakikita namin sa gameplay, sa amin, 4MV. 4MV. Ano yun just to share this guys yung mga players ng Mongolia, dati sumali sila sa Gameling. Ano yan, pinagrereklamo yan ng mga Pakistani, ng mga Bangladeshi, na mga cheaters daw. Kasi sobrang galing nila tumutok no? Ang maganda sa 4MV kasi, kahit edging man sila, kahit tula man sila sa zoom, ang galing nila gumawa ng pwesto. Kaya ang consistent nila, lalo na sa PMSL, CSA ngayon, nakita mo, binubuli lang nila yung mga Falcons, yung mga CSA strong teams. Kahit nasa edge man sila, may 10 kills points plus. Kaya doon ako na bibilip sa kanila kung gano'n sila kalakas. Hindi yun sa individual nila, sa pag-teamwork nila. Sa Japan ba, pre? I mean, we know na idol mo si Blanks nung una. Pero nung dumating ka na ng Japan, nung nag-reject ka na, sinong idol mo sa Japan? Si Reiji. Si Reiji. And doon ako natuto mag-IGL dahil sa kanya. Okay. If I'm not mistaken, siya ba yung MVP ng PMGO? Siya MVP ng PMGO tsaka PMWI. PMWI? Grabe, no? PMWC pala. PMWC this year. Right. So, si Reiji palang idol ni Lufa, no? Sa Japan. Kaya nakita mo yung IGN ko dun sa PMCL na may OCO sa last. May Yoko. Kasi galing kay Reiji yun. Galing kay Reiji Yoko. I see. May meaning ba yun actually? Yung Oko? Ano yun face yun. Parang emoji lang niya yun. Alam mo yung... Okay. Sa mga text or message. Kala ko kasi parang Lufa Oko, di ba? Nakalagay. Akala ko parang lang siya. Yung, di ba usually pag yung sa ending, yung may partnership, ganun, di ba? May akala ko partnered. Akala ko partnered. Yung pala parang lang pala yun, ginaya mo lang si Reiji. Emoji. Okay, anyways, going back sa reject ulit. So tinanong ko yung sahod mo nun. Umaangat ba siya every time na napopromote ka? Kunyari, from academy to main team? Na-promote siya. Napunta siya sa 6. Wow. Mamaya starting nun, may mga sponsor din kasi na lalo na commercial. Mga dumating. Ay, nasa commercial ka ba sa Japan? If you don't. Na commercial ako sa Xperia, sa Yogibo. Nice. At saka sa Roto. So going back, commercial, no? Grabe. So, can you say na artista ka sa Japan? Hindi naman. Kasi nakita mo yung mga famous na artist dito sa Japan. Sa Japan na kahit pumunta sila ng Japan, di sila masyadong ilan. Parang may sila, may hiyain. Di yung katulad na lalapitan ka ng mga tao. Dahil ganun.
Iba kasi yung iba yung ugali ng mga Japanese talaga. Like sa Japan naman, pag may nakita sa'yo, chat ka nila sa Twitter na, ay popost ka nila na, uy, nakita ko si Lufa. Ganun. Pero hindi ka lalapitan. Was there a Pinoy or a Filipino na lumapit na sa'yo sa Japan? Tapos nagpa-picture Oo, sa'yo? madami na. Madami? Okay. Mm-mm. Paano ka nila, ano sinasabi nila pagkalapit? Ang una, sasabihin, di ba ikaw si Lufa? Okay. Una nun, ini-English siya ako kasi baka nagkamali lang. Ganun. Okay. So, tapos Pinoy nagtatagalog ako. Ganun. Opo, ako si Lufa. Ayun. Pero in nonchalant mood yun kasi nahiya ako. Nahiya ka, okay. Shoutout sa mga Pinoy natin na nasa Japan, mga kabayan natin dyan. So, now, yung experience mo sa PMGC, can you describe what was the experience in PMGC? Ang na-experience ka PMGC ay yung mga nakita mo sa YouTube na mga highlights nila. Di ba? Parang ang bangis nila tignan. Yung mga documentary. Ang bangis nila tignan yung mga... Pero pag nakausap mo in personality, ang good guy pala ng mga tao. Tapos na-feel mo tao talaga sila. Kaya nakaka-motivate din siya maglaro sa PMGC. Di ba sila, yung Alpha 7, di ba, maaangas tignan yan? Oo. Pero nakausap mo na sila doon? Oo, kasi may yung cameraman kasi namin dati, Brazilian. Nakipag-usap kami. Sinasabi niya, nakita ko yung highlights mo din. Sinasabi niya, nakita niya, napapanood din pala ako. So kahit pati yung cameraman, marunong din mag-PUBG? Oo, marunong siya mag-PUBG. Nagpo-Portuguese siya yung Alpha 7 kasi di marunong mag-English. Kaya pinapatranslate mo. Kaya nagulat ako nung napanood daw ni Mafioso yung highlights ko. Yung highlights mo. Sino idol mo sa Alpha 7? Si Revo. Si Revo, I see. Kasi ang madalas na sikat dyan, sila Carillo, no? So matagal na rin siya. Mafioso. Pero sa akin si Revo talaga yung nagagalingan sa kanyang pag-CQC. Nice. So, PMGC experience, nung natapos na siya, tapos, di ba, wala kayong, nun, I mean, top 5 yata, hindi kami nakapag-qualify sa finals. Yun nga top 4 kasi kukunin. So, hindi kayo nakakwalify sa finals. Nung natapos na yung PMGC, nung hindi kayo nakapag-qualify, what was the atmosphere nung team nyo, nung time nyo nun? Sa amin, ang sinabi sa amin kasi, nagka-motivate kasi kami kasi akala namin di talaga kami nagkaka-chance na mag-qualify. Akala kasi namin na ganun pa rin yung resulta, nasa baba kami. Pero nung na-feel namin yun na, ay kaya pala talaga to. So, pagka next year nun, umalis ako kasi sabi ko kailangan ko talaga umuwi ng Pilipinas. Di na ako lalaro sa kanila. Pero, nakapag-champion sila sa PMGO. Kaya yung sinabi nila na sa PMGC na kaya nila, doon siguro sila nagka-confidence na nakita mo sa PMGO at PMW ang aggressive nila. Actually, yun nga yung parang kulang nyo nung time na yun. Kailangan nyo lang talaga maging aggressive. Which is this year talagang pinapakita ng reject na kayang-kaya rin pala nila makipagsabayan sa aggressiveness. Which is yun ang aggressive nila. Sobrang ganda ng resulta. Kamuntingan pa nga silang diba? Mag-champion ulit sa PMWC. So, delikado yung Japanese team ngayon sa PMWC. Global. I mean, delikado yung ibang team sa reject, sa global ngayon, malapit na. Pero yun, ginagawang rival sila ng Alpha 7 ngayon, di ba? Sa yung Alpha 7 sa PMGO top 2, tapos sa WC top 1. Tapos yung reject baliktad. Well, titingnan natin yan sa PMGC, no? Di pa rin tayo tapos sa PMCL. Uy, kakatapos lang ng PMSL. Diba? At nanalo yung Vampire Esports. Medyo maganda rin yung nilalaro ni Tony K. Kasama sila Reps at Newsy. Pero, ibang topic na yun eh. Let's talk about you after PMGC. Anong nangyari ba sa'yo nun? Nilet go ka ba nila? Saan ka nagpunta or what? Hindi nila ako nilet go. Balik kasi pag nag-contract kasi kami ulit,
dapat a whole year nasa Japan talaga ako. Dapat nasa office talaga ako. Mm-mm. Nung time na yun, nag-aasikaso na kasi ako ng mga bagong gustong gawin sa aking buhay kasi hindi kasi forever yung pagiging player kasi. Right. Kaya dinadahan-dahanan ko na habang may ipon pa ako ng time. Exactly. So kailangan ko talagang umuwi ng time. Kaya sinabi ko sa kanila na so it was your own decision, not the team decision. Okay. Kasi 50-50 kasi 50-50 nga ako kasi ako ngayon. Hindi nga rin ako makapag-batak masyado kasi may dinadahan-dahanan ako kasi mag-21 ako this September. Uy, kaya, happy birthday. Bawal ka talagang when it comes na mag-25 or 26 ka, hindi ka masyado stable sa life. Di ba, mahihirapan ka. Mahihirapan kapag tumanda ka na. Kaya yun, it's a really good mindset na marinig sa'yo, no? Coming from a 21-year-old na bata na kagaya mo, na ganyan na yung iniisip. Actually, to be honest, ito yung impression ko sa'yo. Parang napaka-mature mo mag-isip. And that's a unique unique siya kasi usually pagka 21, ako ba nung 21 ano ginagawa ko? Nagiinom-inom lang ako sa Busansan. Diba? Well, after trabaho inom or hang out with friends. Pero ikaw, 21 ka na or magta-22 ka na, 'di ba? Hindi, magta-21 pa. Magta-21 pa lang. O yan. So magta-21 pa lang, 20 pa lang siya ngayon, guys. So magta-21 pa lang siya ngayong buwan na 'to. And ang iniisip na niya is yung long-term. Long-term goals na agad. Wow. Sana ganyan din ako mag-isip ng bata ako. Iba na kasi yung generation kasi ngayon na boy, 'di ba? Pag may malaki ka ng pera, gastos ka agad. Exactly. Exactly. Kaya kahit bata pa ako kasi ina-advise na din kasi ako, lalo na sila Sarah ganun. Sila Sarah din kasi may dinadaan-daanan din sila. Pero ako kasi, nasa Japan kasi sila, kaya okay lang sa kanila. Kaya ako kasi nasa Pilipinas kasi yung farm store. So, if ever if you have a chance to go back to Reject, will you take it? Sa ngayon, mahirap siguro. Baka pag stable na talaga. Like next year. So what if sabihin na natin ganito, stable ka na and everything, babalik ang Reject o hindi? Babalik ako. Babalik ka. Kasi hindi naman sa stable lang, yung kaya mo nang ipagawa sa ibang tao yung ginagawa mo. Kumbaga sineset up mo siya ngayon para maging stable. Pagka stable na, tapos meron nang nagbabantay, then you can do whatever you want again. I see. Understandable naman yan, men. So kasi, sige, go. Kasi 21 ako, gusto ko pa mag-player, di ba? Kaya, samantalang bata pa ako, inaasikaso ko. Pagkadating ko ng a little bit na longer, makalaro pa ako. I see. Kasi nasa mindset ko pa gustong maging gamer. So, basically, what you're saying right now is, we're not seeing the best Lufa yet. It is still to come. Ganun ba yun? Di naman ako sa nag-iisip na wala na ako sa prime. Feel ko lang wala lang ako sa time magbatak. Kaya baka lang mabalik yung pagiging aggressive ko maglaro. Well, hopefully in the next year or maybe so, di ba? Next few months ay mabalik na nga yung prime Lufa. Kasi nga ngayon talaga feel naman namin kahit kami mga casters like we don't see the old Lufa na nakilala na namin ever since 2019 going forward until now 2024. Kumbaga actually nabanggit mo kasi sa akin to nung PMNC na parang medyo busy ka. So, di ko nga akalain na babalik ang PMCL this season ng fall. Pero ito habang nangyari na nga yung ginagawa mo na yan, di ba nga pumunta ka pa or may chance, nagkaroon ka ng chance na maglaro for PMSL EMEA. What happened with that actually? Yung time kasi na yun ko last call na yun, like di pa kami masyado nagpa-practice nung time na yun na chinat ako ni Coops na may password ba daw ako. Kailangan nila ng isang player kasi si Freak di makakalaro dahil sa visa. Tapos yun, nung narinig ko yun,
sabi niya 1 month lang yung laro. Kaya, pwede ba daw ako lumaro? Kasi yun, tinanggap ko kasi, dream ko din kasi makapunta ng Europe. Tapos, offline event. So nandun ka talaga? Oo. San ka sa Europe nun? Sa Poland. Sa Poland, okay. Mm-mm. Wait lang, si Coops, sabi nila Pinoy daw si Coops. Totoo ba yun? Hindi, Mexican siya. Mexican. Mukha kasi siyang Pinoy. Mukha siyang Pinoy. Oo, Mukha talaga siyang Pinoy. Natanong ko yan sa kanya. Sabi ko, may kapamilya ka bang Pilipino? Sabi, no, I'm Mexican. Mexican. So, paano yun? Di ba, Pinoy ka? Mm-mm. You know, Japanese. Tapos, yung iba, Mexican. Tapos, yung iba, di ba, taga doon talaga? Ang isa, dalawa sila, si Frick tsaka si Lord, Iraq. Tapos, yung coach namin na si Peko tsaka si Rauf, taga Algeria. Pero English comms kami doon. English comms. So, how was the stay with Nigma Galaxy? Masaya. Tsaka, pero, nahihirapan ako sa pag-i-English nung time na yun. Alam mo na napapasalita ka ng Bisaya. Well, sabi nila mga Bisaya magagaling mag-English. Pero ikaw hindi ko alam. Nahihirapan ako kasi nun kasi naninibago ako when it comes sa gaming communication kasi. Di ba pag mga business lang or mga yung kausap ko lang, yung mga hindi ka na-pressure. Yung kasi, yung biglaan na may magka-crash sa compound mo. Hindi mo alam kung paano i-comms. Tapos biglang may magda-drive by sa harap mo. Yung biglaan na comms, doon ako nahihirapan talaga. So yun yung naging challenge nyo kaya hindi kayo naka-qualify? Di siguro. Pero mahabang storya kasi yun eh. Mahabang storya din. Next time na natin yung pag-usapan. Siguro may part to tong podcast natin. Kasi daming pwedeng pag-usapan to be honest eh. Siguro i-guess kita sa Inside the Zone na podcast. Pwede. After week number 3 siguro. Pero ngayon, Nigma Galaxy, you were unsuccessful din ng time na yun kasi nga, ang hirap nga ng comms and then marami din kayo pinagdaan. Tsaka 2 days lang ako nung naglaro sa kanila. 2 days? Tapos tournament kagad daw. Kasi nag-aasikaso na kasi ako ng visa ko sa Poland kasi doon. Poland. And then yung tournament, 3 weeks din, di ba? Oo. Tapos di ba, nasa Asia ako. Lalaro ka ng Middle East, dapat alas 4 gising ka ng umaga. Kasi doon yung server, Middle East. Tapos naglalaro ko ng scrim sa kanila, 300 ms plus. Bawal na yung VPN, no? Oo, hindi na makaya yung VPN. Europe na kasi. Oo nga eh. Grabe. 300. Paano yun? Nakakatama ka ba ng bala nun o hindi? Hindi na ako nagbe-base kung ano yung mapapatay ko. Yung pinapractice ko na lang yung magsalita. Okay. One step at a time. No. Especially na hirap ka sa MS. Pero pagdating mo naman sa Poland, okay naman all goods in the hoods. Okay naman siya. Anong itsura ng bootcamp nyo? I mean, if you try to compare yung sabi mo nga office sa Japan. Hindi kami nag-bootcamp doon. Kasi offline event. Hotel siya. Hotel. Tapos venue. I see. So never na kayo nag-bootcamp? Hindi na, wala talaga kaming oras mag-practice mag-bootcamp kasi last call na talaga sila nag-chat. Parang pala to, parang elevate esports ngayon, no? Parang biglaan talaga. Biglaan na team. Anyways, no. So nung nalaman niyo na nga hindi kayo nag-qualify. Di ba nilet go na kayo ng team? Or was it your decision again? Hindi siya sa nilet go kasi ako loan contract lang kasi ako. Hindi siya contract na talaga. So na siya, scheduled na talaga siya na aalis talaga ako. Kasi hindi naman siya so after the pero nagulat lang ako na pati yung ibang player umalis din. Oo nga. Pero at least nagkaroon ka ng experience playing with kila Lord, no? Yung mga EMEA players natin. What's actually ito hindi ko to nasali sa sa list na tatanungin ko, pero anong difference ng meta nila doon compared sa PH and Japan? Ang meta nila doon ay parehas sa 4MV na edging talaga sila. Hindi sila nagko-commit ng gitna pag
wala talaga silang nakikitang information na wala talagang tao sa gitna. Hindi sila nagte-take ng risk, pero kumukuha sila ng kill points from edging. From edging lang talaga. Mm-hmm. Edging blue zone, tsaka circle. Okay. Parang ano rin pala, ganyan din yung laruan nila, kung di ako nagkakamali sila Rankid. Sa edge din sila naghahanap. Tapos eventually magigitna sila pagka end na ng circle. Or end na ng game. Pero anyways, no, tapos na tayo sa EMEA, PMSL EMEA, and then nag-ano ka na nga, PMCL. Anong inisip ng Exquisite? Kasi alam nilang 50-50 ka sa paglalaro ngayon, especially you have a business or may nakasikaso ka. Why did they still ask you to be in the team? Or was it your decision pa rin? Para sa akin, para kasing pamilya rin sa akin yung XQS. Like, gusto nila rin ako palaro and tanggap ko naman din na 50-50 ako ngayon. Pero, sumasali pa rin ako ng practice namin. Like, nighttime lang. Nighttime lang. Kasi usually, pagka-practice, parang 3 beses sa isang Ang sa akin lang kasi, yung kulang sa akin ay yung mga dating ginagawa kong self-practice. Yung mga ganun lang. Kaya... Do you have any message to the Exquisite management? Kakausap lang namin kahapon eh. Hindi ngayon. I mean, right now, dito sa ating interview. Basta shoutout sa kanila dun. Tsaka kaya natin tong week 3. Yan. Week 3, by the way guys, coming soon. September 18. To be more specific. So kung ngayon is 8 days. Kung napapanood nyo ito yan sa ibang araw, ilang araw na lang siguro. Exquisite Esports, ikaw ang naglalaro ngayon para sa kanila. Week number 3, kailangan nyo bumawi. Kasi nga, nandun kayo sa may bingit ng kamatayan na kung saan ay baka ma-eliminate kayo. Ay, malaglag. May eliminate kayo sa Liga or sa Grand Finals. Pero bago natin focusan yan, let's do this segment na ginawa ko rin kay Blanks. This is what we call the quick spray segment. So basically, magtatanong ako, parang fast talk lang to. And I'm gonna start with this question. Okay, let's start. M4 or AUG? M4. DBS or S12K? DBS. Best IGL? Lufa. Best Terminator? Jolo. Best or favorite local player? Jared. Okay. Favorite international player? Reggie. Best PUBG Mobile clan? Exquisite. Chicken dinner or eliminations? Eliminations. And lastly, PH or Japan? PH. Ayan. Thank you very much, Lufa, for that spray segment. Namili ka talaga sa huli, no? Pero kung papipiliin ka, like, if you wanna live there, kunyari, matanda ka na, do you wanna live in the Philippines or in Japan? In Philippines. Philippines pa rin, ayun. Maganda rin naman kasi sa Davao, di ba? Para sa akin, di sa place. Gusto ko lang talaga makasama mga Pilipino. Yung family mo. Masaya kasi pag sa Japan kasi ang tahimik. Kung gusto nyo manahimik, guys, manahimik yung buhay. Gusto niya maging nonchalant, sa Japan na lang kayo. Alright, so yun na nga, bago natin makalimutan, no, itong segment na to, again, we do have our viewers question segment. So first, unahin natin kay Cindy Clover. Ang question niya, did you regret leaving Reject? No. Wow, very short and simple. Very short. Hindi naman sa regret na. Nasa decision ko kasi yun. So, yeah, and I think we have discussed that already during the podcast. Even wala ako sa reject. I always talk with them naman. Right. You keep in touch, no? Yes. Alright, and our last
viewer's question. Coming from Lima Sierra. Ang sabi niya, or ang question niya rather, ilang taon mo natutunan magsalita ng Japanese? Saan ay marunong na ako magsalita ng 2 years. 2 years. Pero di ako marunong sulat pa noon, 2 years. Pero nakakasalita na. So marunong ka rin magsulat? Gaano katagal din yung pag-aaral ng pagsusulat? Sa akin, 3 to 4 years. 3 to 4? Matagal din talaga, no? Naging mahirap ba yung adjustment ng language? Oo, mahirap talaga siya kasi ang Japanese kasi, hindi siya parehas sa English na hindi sila parehas ng mga words na yung adjustment nila. Magkaiba talaga sila. So, doon ako nahihirapan. Kung ano yung una mong sabihin when it comes sa sentence. Ako alam ko lang na, ayan, tumigil na naman yung aking camera. Pero habang umaandar yan, ang alam ko lang ng mga Japanese is yung sayonara, mga little words. Arigato, ganyan. Arigato. Tapos, yamete ko desu. Ohayo. Huli ka, Kugo. Ay, habang ako'y nakastop. Pero tuloy-tuloy pa rin tayo. Pero yun nga, maraming salamat no, sa mga nag-ask ng question sa aking Facebook page. Sana ay patuloy kayong nag-ask ng mga questions sa ating mga guest para malaman natin yung mga sikreto nila or kung ano namang mga bagay na gusto nyong malaman. Pero ito na, let's just end it in this question. What is the future for Lufa? Future for Lufa? Feel ko magkaka-professional team mo. Uy! Like, ako yung magmamanage. Yeah. In the future. Kaabang-abang yan, Ano kayo pangalan ng esports team na yan? Well, yun nga we'll find out. Baka pangit, hindi kasi ako marunong magpangalan ng Hindi sure. Baka nga gawin yung Blinks Esports. Anyways, guys, ayun. So, yun yung future ni Lufa. Gusto ko lang sabihin, good luck, no? Good luck sa lahat ng dadaanan mo ngayon, sa business mo. Sana ay maging successful. And we just hope to see na mabalik na yung 100% Lufa na napapanood namin before in PMGC or even in PMWI, kung saan man yan. And kung saan ka man mapadpad na team, di ba? Sana maging successful ka dun. Pero yun nga, this has been our interview with Lufa, the only Filipino player who played in PMGC. Pero guys, we're still looking for that team na buong Pilipino. Or kahit sabihin natin nag-import tayo ngayon na nasasali sa ating mga team, sana ay magkaroon tayo ng PH team sa PMGC para makita natin ang lakas ng Pinas. Pero lastly, Lufa, do you have any other things to say to your fans, to your viewers, or to our viewers right now? Or even mga special shoutouts before we go? Still support us, guys, this upcoming PMCL victory, and hope na we're going to finals. Pag may support talaga, feel namin na we're getting to come back sa susunod naming games. Right. So still support us. Yun. And do you have any special shoutouts that you wanna mention? Shoutout sa mom and dad ko na still supporting me even na I'm in a struggle life or nasa wonderful life ako ngayon. They are still there for me. Ayan. A family man, guys, is what we have learned dito kay Lufa. Hindi lang siya pang laro, no? It's all about the family din. Pero yun nga, guys, again, this has been another episode number 8 or 9 may sinabi ko? 8. This has been episode number 8 ng ating Kuko TV podcast. Again, this is where, ito yung podcast kasi na mas nakikilala natin deeper yung ating mga pro players. Not just the pro players, but we even try to understand yung mga casters natin, yung mga talents ng PUBG Mobile. Pero yun nga, no, again, just make sure you follow us both. Ito yung ating mga socials sa baba. Ako, nasa IG
Actually, lahat to, IG, Facebook, YouTube, and TikTok. Yan yung sa akin. Pero yung kay Lufa daw, sabi niya, TikTok lang, no? TikTok. Yan, Yes. TikTok. Nagla-live ka rin ba sa TikTok? Nagla-live ako. Sumasali ka rin ba sa mga palaro ni Proxy? Sumasali sa pakasing. Always present. Always present. Lagi ko tinatanong yung mga pro players kung sumasali sila sa palaro ni Proxy. Kasi I'm a big fan of yung mga ginagawa nyo. Kasi nga, parang ano yan di ba? Yung ending ng mga circle or mga situational na mga battles. Situational, Ayun, so, pagpatuloy nyo lang yan sa TikTok. Proxy, you're doing a really great job as well. So, shoutouts to you as well. And actually, hindi lang mga pro player ng PMCL yung naglalaro dyan. May mga underground na mga pro players or yung mga yung wala pa sa PMCL or even mga ladies, di ba? Kung di ko nagkakamali. And so please just keep on supporting PUBG Mobile, any PUBG Mobile content, kahit sino pa yan. Pero for now, this is yours truly, Kuko TV, and we're gonna see you on the next episode ng Kuko TV Podcast. Bye!